Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong tumuklas ng isang panibagong kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagbangon? Sabi nila, ang dugo ay mas malapot sa tubig. Pero paano kung ang dugong yon ang siyaring laso na sumira sa iyong kapayapaan? Paano kung ang yaman na ipinamana sa iyo ay hindi pala biyaya, kundi isang sumpa? Samahan ninyo ako sa kwento ni Hiraya at sabay-sabay nating alamin kung paano mamumulaklak ang pag-ibig sa gitna ng tinik at bato. Ang katahimikan ng Baryo Payapa ay binasag ng isang malakas at nakakabinging tunog ng pagpreno. Sa isang iglap, ang payapang umaga ni Hiraya ay naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang itim at makintab na SUV na pumasok sa kanyang bakuran. Walang pakundangang sinagasaan ang mga tanim niyang rosas sa nailang buwan niyang inalagaan. Ang mga pulang talulot ay nagkalat sa lupa, tila dugo na dumanak sa tigang na lupa. Ito ang unang saksak sa kanyang puso ngayong araw. Pero hindi pala iyon ang huli. Mula sa loob ng sasakyan, bumaba ang isang lalaking tila galing sa ibang mundo. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit na walang kahit isang gusot. Ang kanyang buhok ay maayos na maayos at ang kanyang mukha ay seryoso, tila gawa sa bato. Siya ay si Kalasag magtanggol. Ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig sa mainit na hangin ng probinsya. Hindi gumalaw si Hiraya. Mahigpit niyang hinawakan ang pandilig na nasa kanyang kamay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastic handle. Naramdaman niya ang panganib. Hindi ito bisita. Ito ay isang bagyo. Lumapit si Kalasag. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto siya sa harap ni Hiraya. Tiningnan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Ang kanyang simpleng duster, ang putik sa kanyang mga paa, at ang pawis sa kanyang noo. Walang bahid ng paghanga o awa sa mga mata ng lalaki. Hiraya maningning, ang boses ni Kalasag ay malalim at buo, parang tunog ng isang hatol. Ako nga, sagot ni Hiraya. Pilit pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Sino ka? At bakit mo sinira ang mga halaman ko? Hindi pinansin ni Kalasag ang tanong. Sa halip may kinuha siyang isang puting sobre mula sa loob ng kanyang coat. Iniabot niya ito kay Hiraya. Ang sobre ay may tatak na ginto, ang pamilyar na logo ng Talalupa Holdings. Patay na siya, diretsong sabi ni Kalasag. Walang paligoy-ligoy, walang emosyon. Nanigas si Hiraya. Hindi na niya kailangang itanong kung sino. May iisang tao lang naman ang nag-uugnay sa kanya sa marangyang logo na yon, ang kanyang ama. Si Don Agos Dalangin, ang taong huli niyang nakita noong siya ay 7 taong gulang pa lamang bago sila itapon ng kanyang ina sa baryong ito. Binitawan ni Hiraya ang pandilig. Bumagsak ito sa lupa, kasabay ng pagbigat ng kanyang dibdib. Akala niya, handa na siya sa araw na ito. Akala niya, wala na siyang pakiramdam. Pero bakit parang may kung anong humihila sa kanyang bituka? At ano naman sa akin? Malamig na tanong ni Hiraya, bagamat nararamdaman niya ang init na namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Matagal na siyang patay para sa akin. Kailangan mong sumama sa akin sa Maynila, wika ni Kalasag. Hindi na tinagsasagot ni Hiraya. Ngayon din. Tumawa ng mapakla si Hiraya. Nagpapatawa ka ba? Pagkatapos ng ilang dekada, ngayon lang kayo magpapakita? Umalis ka na. Wala akong pakialam sa kanya o sa pera niya. Tumalikod si Hiraya. Akmang papasok na sa kanyang maliit na bahay. Pero ang sumunod na sinabi ni Kalasag ay nagpahinto sa kanya. Ang lupang kinatitirikan ng bahay mo at ang buong lupain ng mga magsasaka dito sa Baryo Payapa ay pag-aari ng Talalupa Holdings. Dahan-dahang humarap muli si Hiraya. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng takot. Nagpatuloy si Kalasag. Ang kanyang tono ay nanatiling propesyonal pero may halong banta. Ayon sa huling habilin ni Don Agos,
Kung hindi ka dadalo sa pagbasa ng testamento bukas, ang lahat ng ari-arian dito sa probinsya ay ibebenta sa mga developer para gawing resort. Mawawala ng tirahan ang lahat ng kapitbahay mo, Hiraya. Katahimikan. Tanging ang huni ng mga ibon at ang mabilis na tibok ng puso ni Hiraya ang naririnig. Tinitigan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang pangalan nito ay Kalasag, isang pananggalang. Pero sa ngayon, ito ang sandatang nakatutok sa kanyang leeg. Wala siyang pagpipilian. Alam ni Kalasag na wala siyang pagpipilian. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Mahinang sabi ni Hiraya, ang boses ay basag. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Hiraya ang kanyang sarili. Sa loob ng malamig at tahimik na sasakyan, tinatahak ang daan palayo sa kanyang payapang mundo. Nakatanaw siya sa bintana, pinapanood ang mga puno at bukid na nagiging mga gusali at usok. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang mansyon sa Maynila, naramdaman ni Hiraya na para siyang isang maliit na bangkang napadpad sa gitna ng dagat na puno ng pating. Bumukas ang pinto. Bumaba si Hiraya. Bitbit ang kanyang lumang bag na kupas na ang kulay. Sa malaking pintuan ng mansyon, nakahanay ang mga taong hindi niya kilala, pero ang mga tingin nila ay pamilyar. Ito ang mga tingin ng mga taong gutom sa kapangyarihan. Nakita niya ang isang babaeng matikas na may matalim na ngiti. Si Vestra. At sa tabi nito, isang lalaking may madilim na aura, si Jagor. Sinalubong siya ng katahimikan, pero ang kanilang mga mata ay sumisigaw ng pagkamuhi. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Kalasag. Welcome home, Miss Maningning. Napalunok si Hiraya. Ito na ang simula. Wala na siyang atrasan. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang simpleng damit, at humakbang papasok sa bibig ng leon. Mabigat ang hangin sa loob ng malaking silid-aklatan ni Don Agos. Amoy luma, amoy mamahaling pabango, at amoy tensyon. Nakaupo ako sa kabisera ng mesa, hawak ang huling testamento na magpapabago sa buhay ng lahat ng taong narito. Sa harap ko, nakaupo ang pamilya Dalangin, sina Jagor at ang kanyang anak na si Vestra. Pareho silang nakasuot ng itim, pero wala akong makitang bahid ng lungkot sa kanilang mga mata. Ang tanging naroon ay ang pagkainip at ang kislap ng kasakima. At sa dulo ng mesa, naroon siya, si Hiraya. Para siyang isang ligaw na bulaklak na napadpad sa gitna ng isang hardin ng mga lason. Nakasuot pa rin siya ng kupas na duster, nakayuko, at mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Ramdam ko ang panginginig niya mula rito. Mukhang maliit siya, mahina, at madaling durugin, pero may kung ano sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng katatagan na pilit niyang itinatago. Maari na ba nating simulan ito, Attorney Kalasag? Marami pa kaming kailangang asikasuhin sa kumpanya. Nainip na, sabi ni Jagor. Ang boses niya ay puno ng kayabangan. Tila ba sigurado na siya ang magmamana ng lahat. Hindi ko siya sinagot. Inayos ko ang aking salamin at sinimulang basahin ang dokumento. Ayon sa huling habilin ni Don Agos Dalangin, panimula ko. Ang boses ko ay matatag at walang alingangan. Ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, kabilang ang mansyong ito at ang 70% ng share sa Talalupa Holdings, ay ipapamana sa kanyang kaisa-isang anak na si Hiraya Maningning. Sandaling tumigil ang mundo. Ang katahimikan ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ano? Sigaw ni Jagor, sabay hampas sa mesa. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Hindi maaari ito. Isang anak sa labas. Isang batang lumaki sa putikan ang magpapatakbo ng kumpanyang binuo ko kasama ang kapatid ko? Hibang na ba si Agos? Papa, kalma lang. Pigil ni Vestra. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hiraya. Matalim. Tila gustong sumaksak. Siguradong may pagkakamali rito, attorney. Hindi ba dapat ay sa amin mapupunta ang kontrol dahil kami ang nakasama ni Tito Agos sa loob ng maraming taon? Tumingin ako kay Hiraya. Nanatili siyang nakayuko.
Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng narinig. Nakita ko ang pagpatak ng isang butil ng luha sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng takot. Walang pagkakamali. Sagot ko ng may awtoridad. Ngunit, may kondisyon ang testamento. Doon ay natahimik ang lahat. Muling naupo si Jagor, tila umaasa na ang kondisyong ito ang magiging pabor sa kanya. Upang makuha ang ganap na kontrol sa mga shares at ari-arian, kailangang sumailalim si Hiraya Maningning sa isang pagsasanay sa loob ng 3 buwan. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang pamunuan ang Talalupa Holdings sa ilalim ng aking mahigpit na pangangalaga. At kung sa tingin ko ay hindi siya karapat-dapat pagkatapos ng 3 buwan, ang lahat ng yaman ay mapupunta sa isang foundation at mawawala ng kontrol ang pamilya Dalangin. Nagkatinginan sina Jagor at Vestra. Mas malala pa ito sa inakala nila. Kung hindi si Hiraya, mas lalong hindi sila ang magmamana. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha, puno ng kalituhan. Hindi ko ito gusto, mahinang sabi niya. Attorney, ibigay niyo na sa kanila ang lahat. Gusto ko lang bumalik sa amin. Hindi mo maaring gawin yan, Miss Hiraya, sagot ko, pilit na pinapatigas ang aking loob. Kapag tinanggihan mo ito, mawawala rin ang Baryo Payapa. Iyon ang nakasaad sa dokumento. Ang kaligtasan ng mga tao sa probinsya mo ay nakasalalay sa pagtanggap mo sa hamon na ito. Nakita ko ang pagsikip ng kanyang dibdib, para siyang isang kordero na napapalibutan ng mga leon. At ako ang tagapag-alaga, na tila lalong nagtutulak sa kanya sa panganib. Pero ito ang utos ni Don Agos. Kailangan ko itong tuparin. Matapos ang mahabang sandali, dahan-dahang tumango si Hiraya. Gagawin ko, bulong niya. Tumayo na ako upang tapusin ang pagtitipon. Simula bukas, 6:00 ng umaga, magsisimula ang pagsasanay mo sa opisina. Huwag kang mahuhuli. Umalis ako sa silid ng hindi nililingon ng sinuman. Pero sa aking paglabas, naiwan sina Vestra at Hiraya sa loob. Naglakad si Vestra palapit kay Hiraya. Kinuha niya ang isang hibla ng buhok ng dalaga at pilit itong hinila. Sapat na para mapangiwi si Hiraya sa sakit. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga nito. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na nagbubulong ng kamatayan. Akala mo ba madali lang ito? 1 linggo, Hiraya. 1 linggo lang ang ibibigay ko sa'yo. Pagkatapos nun, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magmamakaawang bumalik sa putikang pinanggalingan mo, kung buhay ka pa. Naiwang nanginginig si Hiraya sa gitna ng marangyang silid, habang ang anino ng panganib ay dahan-dahang lumalamon sa kanya. Hiraya, masakit ang aking mga paa. Ang matitulis na takong ng sapatos na ibinigay sa akin ni Vestra ay tila mga kutsilyong tumutusok sa bawat hakbang ko. Pero mas masakit ang mga tingin ng mga taong nadadaanan ko sa lobby ng Talalupa Holdings. Ito na ba ang tagapagmana? Mukha siyang katulong na pinilit pagsuotin ng mamahaling damit. Masyadong matingkad ang kulay ng kanyang gown, parang sasayaw sa pista. Naririnig ko ang kanilang mga bulong. Yumuko ako. Pilit na itinatago ang aking muka sa likod ng makapal na makeup na inilagay ng mga stylist ni Vestra kaninang madaling araw. Sabi niya, ito ang power dressing para sa mga CEO. Pero bakit pakiramdam ko ay isa akong clown na pinagtatawanan ng lahat? Pumasok ako sa boardroom. Naroon na ang lahat ng mga board members at sa gitna nila ay si Kalasag. Nakasuot siya ng kulay abong suit. Seryoso ang muka habang nagbabasa ng mga dokumento. Nang pumasok ako, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Hindi ko alam kung dahil sa hitsura ko o dahil 5 minuto na akong huli. Maupo ka na, Miss Maningning, malamig niyang sabi. Ibigay mo sa amin ang ulat tungkol sa agricultural merger sa Mindanao. Nanginginig ang aking mga kamay nang ilabas ko ang folder na ibinigay sa akin ni Vestra kanina. Narito po ang mga datos. Simula ko.
Ang inaasahang kita ay bababa ng 40% dahil sa huminto ang lahat. May mga nagbulong-bulungan. Tumawa ng malakas si Jagor mula sa kabilang dulo ng mesa. 40%? Hiraya, iha, saang bundok mo ba nakuha ang datos na yan? Pangungutya ni Jagor. Kahit ang isang bata sa elementarya ay alam na ang merger na yan ang magpapalago sa atin ng 50%. Gusto mo ba kaming malugi? Nanigas ako. Tumingin ako sa folder, pero ito ang nakasulat dito. Tumingin ako kay Vestra na nakaupo sa tabi ni Jagor. Nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Tila nagtatago ng ngiti. Doon ko naintindihan. Niloko nila ako. Binigyan nila ako ng maling impormasyon para magmukha akong tanga sa harap ng lahat. Tumingin ako kay Kalasag, humihingi ng tulong. Pero hindi siya gumalaw. Nanatili siya ngang nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Walang awa, walang pagkampi. Tapos na ang pulong, deklara ni Kalasag. Lumabas na ang lahat maliban kay Miss Maningning. Nang masara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng boardroom ay mas nakakabingi kaysa sa tawanan kanina. Hindi ako makatingin kay Kalasag. Nararamdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, pero pinipigilan ko itong pumatak. Ayaw kong magmukhang mahina sa harap niya. Wala kang alam, sabi ni Kalasag. Hindi siya sumisigaw, pero ang bawat salita niya ay parang sampal. Pumasok ka rito na mukhang mascot ng isang fast food chain, bitbit ang mga maling datos at inaasahan mong rerespetuhin kanila. Sinabutahin nila ako. Sigaw ko. Sa wakas ay sumabog na ang aking galit. Binigyan ako ni Vestra ng maling folder. Ang sapatos na ito, ang damit na ito. Lahat ito ay plano nila. At nagpadala ka naman. Mabilis niyang sagot. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang anino ay bumalot sa aking maliit na katawan. Sa mundong ito, Hiraya, hindi sapat ang pagiging mabait. Hindi sapat ang katotohanan. Kung hindi mo kayang gamitin ang utak mo para suriin ang ibinibigay sa'yo, wala kang karapatang maupo sa upuang ito. Pero attorney, hindi ako katulad nyo. Tama ka. Hindi ka katulad ko. Dahil ako, hindi ako umiiyak kapag nasusugatan. Ang luha mo ay walang puwang sa negosyong ito. Pabigat ka lang, Hiraya. Isang malaking liability. Tinalikuran niya ako at lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malamig na silid. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin ng pader. Ang makapal na makeup, ang katawa-tawang damit, at ang sapatos na nagdurusa ang aking mga paa. Dahan-dahan, hinubad ko ang aking sapatos. Kumuha ako ng tissue at marahas na pinunasan ang makapal na lipstick sa aking bibig. Kinuha ko ang gunting na nasa ibabaw ng mesa at walang pag-aalinlangang ginupit ang mahabang laylayan ng aking gown hanggang sa maging simple itong dress. Hindi na ako papayag na maging laruan nila. Lumabas ako ng boardroom na nakayapak, bit-bit ang sapatos na may bubog sa aking kalooban. Habang naglalakad ako sa hallway, nakasalubong ko si Nanay Ginhawa. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Nay, hindi na ako ang korderong kumatay sa probinsya. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Mula ngayon, ako na ang hahawak ng patalim. Pero hindi ko alam. Sa dilim ng pasilyo, may isang pares ng mga mata ang kanina pa nakamasid sa akin. Isang lihim na kumuha ng litrato ng aking pagwawala. Isang litratong sapat na upang tuluyan akong masira bukas ng umaga. Kalasag, akala ko ay susuko na siya pagkatapos ng nangyari sa boardroom. Inasahan ko na mag-eempake siya ng kanyang mga gamit at magmamakaawang ihatid ko na siya pabalik sa Baryo Payapa. Pero nagkamali ako. Isang linggo na ang nakakalipas mula nang gupitin niya ang kanyang gown at lumakad ng nakayapak sa hallway. Mula noon, bago pa sumikat ang araw, naroon na siya sa opisina. Hindi na siya nagsusuot ng mga magarbo at katawa-tawang damit na ibinibigay ni Vestra. Ngayon, nakasuot na siya ng simpleng puting blusa at maayos na pantalon.
Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Tila ba handa siya sa isang digmaan. Attorney, tapos ko na ang pagsusuri sa financial reports ng nakaraang 5 taon. Sabi niya, sabay lapag ng isang makapal na folder sa mesa ko. Tumingin ako sa kanya. May itim na sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi siya natutulog. Naintindihan mo ba ang lahat ng naroon? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinapanatili ang lamig sa aking boses. Opo. At napansin ko rin ang ilang irregularidad sa mga gastos sa construction projects ni Tito Hagor. Sagot niya ng may kumpiyansa. Hindi ko ipinakita, pero humanga ako. Ang bilis niyang matuto. Ang kailangan lang pala niya ay ang tamang direksyon at ang puot na nanggagaling sa pang-aapi sa kanya. Huwag kang kampante, Hiraya, paalala ko. Ang mapansin ang mali ay madali. Ang patunayan ito at harapin ang may akda ang mahirap. Gabi na, malakas ang buhos ng ulan sa labas ng gusali ng talalupa. Ang tanging liwanag na lang sa palapag na ito ay ang lampara sa mesa ko at ang ilaw mula sa laptop ni Hiraya sa kabilang panig ng silid. Biglang kumidlat ng malakas. Kasunod nito, namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong palapag ay binalot ng madilim na katahimikan. Attorney? Narinig ko ang boses ni Hiraya. May bakas ng takot. Huwag kang gumalaw, Hiraya. Maglalakad ako papunta sa'yo. Sabi ko habang kinakapa ang aking cellphone para gamitin ang flashlight nito. Sa kasamaang palad, napatid ako sa isang bukas na drawer ng file cabinet. Narinig ko ang kalansing ng mga metal at ang pagbaon ng isang matalim na kanto sa aking palad. Aray! Napabulong ako sa sakit. Attorney, nasaan ka? Naramdaman ko ang paglapit niya. Nagbukas din siya ng flashlight ng kanyang phone. Nakita niya akong nakaupo sa sahig. Hawak ang aking duguang kamay. Agad siyang lumuhod sa tabi ko. Diyos ko, attorney, ang laki ng sugat mo. Ayos lang ako. Gasgas lang ito. Pagmamatigas ko, pilit kong binabawi ang aking kamay. Huwag kang makulit. Saway niya sa akin. Iyon ang unang pagkakataon na sinigawan niya ako. Kahit anong talino mo, tao ka pa rin, attorney. Nasasaktan ka rin. Kinuha niya ang kanyang panyo at ang maliit na botelya ng tubig sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ko. Ang kanyang mga kamay ay malambot pero mabilis kumilos. Nararamdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Ang bango niya ay amoy sariwang damo at bulaklak. Isang amoy na hindi mo inaasahang matatagpuan sa isang malamig na opisina sa Maynila. Tinitigan ko siya sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, hindi ko nakita ang tagapagmana o ang babaeng taga-probinsya. Nakita ko ang isang babaeng may busilak na puso na handang mag-alaga kahit sa taong naging malupit sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Mahina kong tanong. Naging masama ako sa iyo, Hiraya. Pinahiya kita. Pinilit kita sa sitwasyong ayaw mo. Tumigil siya sa pagbabalot ng panyo sa kamay ko at tumingin sa aking mga mata. Sabi ni Nanay Ginhawa, ang mga taong may matitigas na balat, sila yung may pinakamalalim na sugat sa loob. Ikaw ang kalasag ni Tatay Agos, di ba? Pero sino ang proteksyon mo kapag ikaw naman ang nasasaktan? Parang may humaplos sa puso ko. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging tagapagtanggol ng iba. Pero walang sino man ang nagtanong kung sino ang nagtatanggol sa akin. Nabalot kami ng katahimikan. Ang tunog lang ng ulan at ang aming paghinga ang naririnig. Unti-unti, naramdaman ko ang paglapit ng aming mga mukha. Isang dangkal na lang ang pagitan. Muntik ko nang makalimutan ang lahat ng batas, lahat ng kontrata, at lahat ng panganib. Biglang bumukas ang mga ilaw. Nagbalik ang kuryente. Mabilis na lumayo si Hiraya. Namumula ang mga pisngi. Aayos na yan, attorney. Mag-ingat ka na lang. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Pilit na ibinabalik ang aking maskara. Salamat, Miss Maningning. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Hindi niya alam. Pagtalikod ko,
Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa takot na baka tuluyan na akong mahulog sa kanya. Samantala, sa labas ng pinto, nakatayo si Jagor. Nakita niya ang lahat sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto. May hawak siyang cellphone at may tinatawagan. "Sigurado ka ba sa impormasyong ito?" Tanong ni Jagor sa kabilang linya. "Maganda. Ihanda mo ang lahat. Panahon na para tanggalin ang kalasag na yan sa buhay ni Hiraya. Tawagan mo ang kanyang ama sa kulungan. Sabihin mo, may regalo ako sa kanya." Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jagor habang pinapanood kaming dalawa sa loob. Ang bagyong paparating ay mas malakas kaysa sa ulan sa labas. Hiraya ang ingay ng mga sigaw at busina ay tila bumibitak sa aking bungo. Narito kami sa labas ng pangunahing planta ng Talalupa Holdings. Daan-daang manggagawa ang nakaharang sa gate, may hawak na mga placard at sumisigaw ng katarungan. Itaas ang sahod, ayusin ang kondisyon sa loob. Attorney, kailangang tawagan ang mga pulis. Kapag hindi sila umalis sa loob ng isang oras, titigil ang produksyon at mawawalan tayo ng milyon-milyon. Mungkahi ng isang executive na kasama namin. Tumingin ako kay Kalasag. Hawak niya ang kanyang tablet. Seryosong nagbabasa ng mga legal na dokumento. Nakahanda na ang injunction, Miss Maningning. Isang tawag ko lang, darating ang mga otoridad para buwagin ang protestang ito. Tumingin ako sa mga manggagawa. Nakita ko ang isang lalaking kasing edad ni tatay. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo. Nakita ko ang isang nanay na may bitbit na sanggol habang sumisigaw. Hindi sila mga kriminal, sila ay mga taong nagugutom. "Hindi," sabi ko ng mahinahon, pero may paninindigan. "Anong hindi?" Kunot noong tanong ni Kalasag. "Hindi tayo gagamit ng dahas, hindi pulis ang kailangan nila, kundi pandinig," sagot ko. "Hiraya, huwag kang maging emosyonal. Negosyo ito," paalala ni Kalasag. Hindi ko siya pinakinggan. Huminga ako ng malalim at lumakad palapit sa barikada. Narinig ko ang pagsigaw ni Kalasag sa pangalan ko, pero hindi ako huminto. Nang makita ako ng mga manggagawa, lalong lumakas ang kanilang sigaw. "Ayan na ang mayamang tagapagmana. Wala kang alam sa hirap namin." Tumayo ako sa harap nila. Wala akong dalang megaphone, wala akong dalang bodyguard. "Makinig po kayo," sigaw ko. "Ako si Hiraya. Hindi ako lumaki sa mansyon. Katulad nyo, galing din ako sa putik. Ang mga kalyo sa kamay nyo, meron din ako niyan." Ipinakita ko ang aking mga palad. Bahagyang tumahimik ang mga tao. Nakita nila ang katotohanan sa aking mga mata. Alam ko ang pakiramdam ng walang makain. Alam ko ang pakiramdam ng hindi pinapakinggan. Kaya narito ako ngayon para makinig. Hindi ko maipapangako na bukas ay dodoble ang sahod nyo. Pero ipinapangako ko na uupo ako. Kasama nyo rito hanggat hindi natin nahahanap ang solusyon na patas para sa lahat. Umupo ako sa semento. Sa gitna ng init ng araw. Nagulat ang lahat. Maging ang mga board members na nakadungaw sa bintana ng air-conditioned na opisina ay napanganga. Nakita ko si Kalasag mula sa malayo. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang isang payong. Tumayo siya sa tabi ko. Pinapayungan ako habang nakikipag-usap ako sa mga leader ng unyon. Sa loob ng 5 oras, walang pagkain, walang aircon, tanging usapan lang. Sa huli, nagkasundo kami. Isang temporaryong aumento sa sahod at mas maayos na health benefits. Nang pirmahan ang kasunduan, nagpalakpakan ang mga manggagawa. Ang lalaking may kalyo sa kamay ay lumapit sa akin at nagpasalamat ng may luha sa mga mata. Nang pumasok kami sa loob ng opisina, pagod na pagod ako pero masaya. Ang puso ko ay tila nagdiriwang. "Akala ko ay mabibigo ka," sabi ni Kalasag habang iniabot sa akin ang isang basong malamig na tubig. Pero nagkamali ako.
May kapangyarihan ang katapatan mo na hindi kayang tapatan ng kahit anong batas. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng pagod. Salamat, Kal. Salamat sa pagpayong sa akin. Laging nakahanda ang kalasag mo, Hiraya. Mahina niyang sagot. Ang titig niya ay tila may gustong sabihin, isang bagay na higit pa sa trabaho. Dahil sa tagumpay na yon, nagkaroon kami ng maliit na selebrasyon sa opisina ni Tatay Agos. Nang umalis si Kalasag para sumagot ng isang tawag, naiwan akong mag-isa sa silid. Habang nag-aayos ng mga gamit, napansin ko ang isang maliit na drawer sa ilalim ng desk ni Tatay na bahagyang nakabukas. May isang kulay asul na folder na nakaipit doon. Sa kuryosidad, binuksan ko ito. Nanlamig ang buong katawan ko sa aking nabasa. Confidential, Adoption Records and Background Investigation. Sa loob nito ay may litrato ng isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. At sa tabi nito ay ang pangalan ng tunay na ama ng bata, si Bernardo Balawis, ang mortal na kaaway ni Tatay Agos sa negosyo at ang taong nasa likod ng pagbagsak ng maraming kumpanya. At ang batang nasa litrato, walang iba kundi si Kalasag Magtanggol. Bumalik ang lahat ng pagdududa sa aking isipan. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang lalaking nagprotekta sa akin, ay anak pala ng taong gustong pumatay sa aking ama. Narinig ko ang yabag ng sapatos ni Kalasag na papalapit sa pinto. Mabilis kong isinara ang folder, pero huli na. Pumasok siya at nakita ang hawak ko. Ang nangiti sa kanyang muka ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim at malamig na ekspresyon. Hiraya, hindi yan ang iniisip mo, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Sino ka ba talaga, Kalasag? Tanong ko, habang ang folder ay nanginginig sa aking kamay. Narito ka ba para protektahan ako? O para tapusin ang sinimula ng tatay mo? Kalasag, tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ko ang asul na folder sa kamay ni Hiraya. Ang sikretong 10 taon kong itinago. Ang lason sa aking pagkatao na pilit kong kinalimutan ay narito na naman. Hiraya, makinig ka sa akin. Hakbang ko palapit, pero mabilis siyang umurong. Tila ba isa akong dambuhalang nakahahawang sakit. Anak ka ni Bernardo Balawis. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng pait. Ang taong sumira sa pamilya namin. Ang taong nagtangka sa buhay ni tatay noon. Kalasag, o baka dapat kitang tawaging Balawis? Hindi ko pinili ang tatay ko, Hiraya. Sigaw ko. Sa wakas ay lumabas ang emosyong pilit kong itinatago. Inampun ako ni Don Agos dahil iniligtas niya ako mula sa impyernong dulot ng sarili kong ama. Siya ang nagpalaki sa akin. Siya ang nagpaaral sa akin. Ang katapatan ko ay nasa kanya at nasa sayo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Jagor, may hawak na tablet at may nakakalokong nangungiti sa kanyang mga labi. Napakadramatiko. Pangungutya ni Jagor. Pero sayang, attorney, mukhang hindi mo sinabi kay Hiraya ang buong katotohanan. Bakit hindi mo ipakita sa kanya ang video na ito? Iniharap ni Jagor ang tablet. Doon, nakita ko ang sarili ko. 1 linggo na ang nakalilipas, nakikipagkita sa isang madilim na eskinita kay Bernardo Balawis, ang aking biological father na kamakailan lang ay nakalabas ng kulungan. Sa video, nakita ang pag-abot ko ng isang sobre sa kanya. Ano to, Kal? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sayak. Nagbibigay ka ng impormasyon sa kanya. Binabayaran mo siya gamit ang pera ng talalupa? Hindi yan ang nangyari. Sagot ko. Pera yon para palayuin siya, para hindi kanya saktan. Sinungaling, sigaw ni Hiraya. Ang folder ay ibinato niya sa mukha ko. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Tila mga puting ibon na binaril sa himpapawid. POV, Hiraya, ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa sapatos na may bubog. Mas masakit pa kaysa sa pangungutya ng mga tao.
Ang lalaking akala ko ay aking kalasag ay siya palang kutsilyong dahan-dahang sumasaksak sa likod ko. Lahat ba ng yun ay pag-arte lang? Tanong ko sa kanya habang umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Ang pagtuturo sa akin, ang pagliligtas sa akin sa mga manggagawa, ang gabi sa dilim. Lahat ba yon ay bahagi ng plano nyo ng tatay mo para makuha ang kumpanya? Hiraya, maniwala ka sa akin. Mahal kita. Mahina niyang sabi. Isang malakas na sampal ang isinagot ko sa kanya. Ang tunog ng aking palad sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Huwag mong gagamitin ang salitang yan sa akin dahil ang pag-ibig ay hindi nabubuo sa kasinungalingan. Sabi ko nang may kasamang matinding puot. Humarap ako kay Jagor na parang nanonood lang ng isang teleserye. Pagkatapos ay tumingin muli ako kay Kalasag. Attorney Kalasag Magtanggol Balawis. Tinatapos ko na ang kontrata mo bilang tagapayo ko. Mula sa segundong ito, tanggal ka na sa Talalupa Holdings. Ipinagbabawal na ang pagtapak mo sa mansyon at sa gusaling ito. Hiraya, huwag. Pakiusap niya. Lumuhod siya sa harap ko pero wala na akong pakiramdam. Mapanganib sina Jagor. Kapag wala ako, lalamunin kanila ng buhay. Mas mapanganib ang ahas na nasa loob na ng bahay. Malamig kong sagot. Umalis ka na. Bago ko patawagan ang mga guard para kaladkarin ka palabas. Dahan-dahang tumayo si Kalasag. Nakita ko ang isang luha na pumatak mula sa kanyang mata. Isang bagay na akala ko ay hindi mangyayari sa isang taong gawa sa bato. Inilapag niya ang kanyang security badge at ang susi ng mansyon sa mesa. Pinoprotektahan kita mula sa mundo, Hiraya, pero nakalimutan kong protektahan ang sarili ko mula sa'yo. Sabi niya bago tuluyang tumalikod. Nang sumara ang pinto, tila gumuho ang buong mundo ko. Napaupo ako sa sahig, humahagulgol sa gitna ng nagkalat na mga papel. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang anino ni Jagor na papalapit. Ang kanyang tawa ay mahina, pero nakakapangilabot. Huwag kang mag-alala, Hiraya, sabi ni Jagor habang hinahaplos ang balikat ko. Nandito naman si Tito Jagor. Ako na ang mag-aalaga sa lahat. Hindi ko alam. Sa pagkakaalis ng aking kalasag, tuluyan ko nang binuksan ang pinto para sa totoong halimaw. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa isang babaeng akala niya ay nagtagumpay na. Pero ngayon ay mas mag-isa kaysa noong nasa probinsya siya. Hiraya 3 araw pa lang ang nakakalipas mula nang paalisin ko si Kalasag. Pero pakiramdam ko ay 3 taon na akong nakalubog sa putik. Ang mansyon na dati ay malawak at magarbo ay tila naging isang malaking kabaong na dahan-dahang sumasara sa akin. Pirmahan mo na ito, Hiraya, para ito sa ikabubuti ng kumpanya, sabi ni Jagor habang inilalapag ang isang tumpok ng mga dokumento sa harap ko. Nasa loob kami ng boardroom, pero sa pagkakataong ito, wala si Kalasag sa tabi ko para basahin ang bawat letra ng kontrata. Ang mga board members ay nakatingin sa akin ng may mapanghusgang mga mata. Ano po ito, Tito Jagor? Tanong ko. Ang boses ko ay mahina at walang sigla. Isang special power of attorney dahil sa iskandalong nangyari sa pagpapatalsik mo kay Attorney Kalasag. Bumaba ang tiwala ng mga investors. Kailangan kong pansamantalang hawakan ang mga desisyon para maisalba ang Talalupa. Paliwanag niya. Ang kanyang boses ay malumanay, pero ang kanyang mga mata ay parang buwayang naghihintay ng biktima. Pero sabi ni Kalasag noon, huwag akong pipirma ng kahit ano nang hindi niya nasusuri. Si Kalasag ay isang traidor, sigaw ni Vestra na nakatayo sa likod ko. Hanggang ngayon ba ay nakikinig ka pa rin sa kanya? Tingnan mo ang ginawa mo, Hiraya. Nag-iisa ka na lang. Wala ka namang alam sa negosyo, di ba? Pirmahan mo na yan bago pa tuluyang maging basura ang kumpanya ng tatay mo. Dahil sa takot at pagkalito, nanginginig kong kinuha ang panulat. Sa bawat kaskas ng tinta sa papel, naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng aking hininga. Hindi ko alam. Sa bawat pirma ko, unti-unti kong ibinibigay ang leeg ko
sa bitayan. Nang makauwi ako sa mansyon, sinalubong ako ng isang mas masakit na tagpo. Sa labas ng gate, nakita ko si Nanay Ginhawa. Nakaupo siya sa semento, katabi ang kanyang 2 lumang maleta. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa kalsada. "Nay, anong nangyayari?" Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya. "Anak, pinalayas nila ako." Umiiyak na, sabi ni Nanay Ginhawa. Sabi ni Vestra, "Wala na raw akong puwang dito dahil kasabwat daw ako ni Kalasag sa panloloko sa'yo." "Hindi maaari ito. Bahay ko ito." Sigaw ako. Humarap ako sa pinto ng mansyon kung saan nakatayo si Vestra, nakasandal sa hamba ng pinto at may hawak na baso ng alak. "Correction, Hiraya," nakangising sabi ni Vestra. "Sa pinirmahan mo kanina, ang lahat ng gastusin sa mansyong ito ay kontrolado na ni Papa at ayaw namin ng mga amoy probinsyang katulong dito. Kung gusto mo siyang isama, sumama ka na rin sa kanya sa kalsada." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang galit, ang hiya, at ang pagsisisi ay sabay-sabay na sumabog sa dibdib ko. Wala akong nagawa, kundi ihatid si Nanay Ginhawa sa isang maliit na paupahan. Nang bumalik ako sa mansyon, pumasok ako sa silid ni Tatay Agos, madilim at malamig. Naupo ako sa kanyang silya at hinawakan ng mesa. Doon, sa ilalim ng isang paperweight, may nakita akong isang maliit na piraso ng papel. Sulat kamay ito ni Kalasag. "Hiraya, ang tunay na kalasag ay hindi ang taong nasa tabi mo, kundi ang tapang na nasa loob mo. Huwag kang magtitiwala sa mga ngiting may kapalit. Patawad kung hindi kita nagawang protektahan hanggang sa huli." Niyakap ko ang papel at doon ako humagulgol. "Patawad, Kal. Patawad." Bulong ko sa gitna ng kadiliman. Ngayon ko lang naintindihan. Pinoprotektahan na niya ako sa paraang hindi ko nakita dahil nabulag ako ng galit. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero. "Miss Maningning, si Mang Selmo po ito, ang gwardiya sa main warehouse." Boses ng isang lalaking hingal na hingal at puno ng takot. "Bakit po? Anong nangyari?" "Nasusunog po ang bodega. Ang lahat ng mga pananim at mga bagong makinarya. Nilalamon na ng apoy at ang sabi ng mga tauhan ni Sir Jagor, ikaw daw ang huling nakita rito bago magsimula ang sunog." Nabitawan ko ang cellphone. Ang sunog. Ang warehouse na puso ng talalupa at ako ang pinagbibintangan. Naintindihan ko na ang lahat. Plano ito ni Jagor para makuha ang insurance money at tuluyang ipakulong ako para mawala ang tagapagmana. Wala akong inaksayang oras. Tumakbo ako palabas ng mansyon, sumakay sa sasakyan at mabilis na pinaharurot ito patungo sa warehouse. Kahit wala akong kalasag, kahit mag-isa ako, kailangan kong iligtas ang huling alaala ni Tatay. Habang papalapit ako sa warehouse, nakikita ko na ang mapulang langit. Ang apoy ay tila isang dambuhalang halimaw na sumasayaw sa dilim. "Kal, nasaan ka?" Bulong ko habang pumapatak ang luha. "Kailangan kita." Ngunit ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng sirena ng bumbero at ang nakakatakot na lagitik ng nasusunog na gusali. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nagmamasid mula sa malayo. Kalasag. Nakatitig ako sa kawalan habang hawak ang isang baso ng alak sa isang maliit na apartment. 3 araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Ang bawat pikit ng aking mga mata, ang mukha ni Hiraya ang nakikita ko, ang galit sa kanyang mga mata, ang sakit sa kanyang sampal. Biglang tumunog ang balita sa lumang telebisyon sa sulok. Breaking news, isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa main warehouse ng Talalupa Holdings sa labas ng lungsod. Pinaniniwalaang may mga taong natrap sa loob ng gusali. Nabitiwan ko ang baso. Kumalat ang bubog sa sahig pero hindi ko yun pinansin.
Agad kong kinuha ang susi ng aking sasakyan at mabilis na lumabas. Huwag po, Hiraya. Huwag naman sana. Bulong ko habang pinatatakbo ang sasakyan ng higit sa limitasyon ng bilis. Ang kaba sa aking dibdib ay mas malakas pa sa ugong ng makina. Pagdating ko sa warehouse, ang impyerno ay nasa lupa na. Ang dambuhalang apoy ay umaabot hanggang langit. Ang mga bumbero ay abala sa pag-apula, pero ang init ay hindi na halos malapitan. Attorney, huwag po kayong pumasok. Sigaw ng isang gwardiya nang makita akong tumatakbo patungo sa nagbabagang pinto. Nasaan si Miss Maningning? Sigaw ko habang hinahawakan siya sa balikat. Nasa loob pa po. Pumasok siya para iligtas ang mga records sa safe room pero bumagsak ang kisame. Hindi na ako nag-isip. Kumuha ako ng isang pirasong tela. Binasa ito mula sa timba sa tabi at itinali sa aking mukha. Wala akong inintindi. Isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi ko siya pwedeng iwan. Pumasok ako sa loob. Makapal ang usok, halos wala akong makita. Ang bawat paghinga ay mabigat at masakit sa lalamunan. Hiraya! Hiraya! Nasaan ka? Sigaw ko hanggang sa manginig ang aking tinig. May narinig akong mahinang ubo mula sa dulo ng pasilyo. Malapit sa safe room, tumakbo ako doon. Nakita ko siya. Nakadapa sa sahig, may malaking kahoy na nakadagan sa kanyang mga paa. Ang kanyang puting blusa ay puno na ng uling at dugo. Hiraya! Lumuhod ako sa tabi niya at pilit na binuhat ang kahoy. Kakal! Mahina niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Bakit ka nandito? Makinig ka sa akin. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi, sabi ko habang buong lakas na itinaas ang nagbabagang kahoy. Naramdaman ko ang pagkapaso ng aking mga palad, ang amoy ng sarili kong balat na nasusunog. Pero wala akong naramdamang sakit. Ang tanging mahalaga ay ang mailabas siya. Nang maalis ang kahoy, binuhat ko siya. Pero sa sandaling iyon, isang malakas na lagutok ang narinig ko mula sa itaas. Ang pangunahing poste ng gusali ay bibigay na. Wala akong ibang mapupuntahan. Ibinalot ko ang aking buong katawan sa kanya. Ginamit ko ang aking likod bilang panangga. Blag! Isang malaking tipak ng semento at bakal ang bumagsak sa aking likuran. Naramdaman ko ang pagputok ng aking buto at ang pagdilim ng aking paningin. Pero hindi ko binitawan si Hiraya. Ako ang kanyang kalasag. Hanggang sa huling hininga ko, ako ang proteksyon niya. Gamit ang natitira kong lakas, gumapang ako palabas habang karga siya. Nang marating namin ang labas, ang sariwang hangin ay tila isang himala. Narinig ko ang mga sigaw ng mga tao, ang paglapit ng mga stretcher. Inilapag ko siya ng dahan-dahan, hinawakan ko ang kanyang pisngi na puno ng uling. Ligtas ka na, Hiraya. At pagkatapos noon, ang lahat ay naging itim. Nagising ako sa puting kisame, amoy gamot. Masakit ang buong katawan ko, lalo na ang aking likod at mga kamay na nakabalot sa benda. Hiraya. Ang unang salitang lumabas sa aking bibig. Gising na siya. Narinig ko ang boses ni Nanay Ginhawa. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ko, umiiyak. Ligtas siya, Kal. Nasa kabilang kwarto siya. Nagpapahinga. Huminga ako ng maluwag. Salamat sa Diyos. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi doktor ang pumasok. 2 pulis ang nakatayo doon. Seryoso ang mga mukha. Sa likod nila, nakita ko si Jagor na may pekeng lungkot sa mukha. Attorney Kalasag magtanggol, sabi ng isang pulis. Inaaresto ka namin sa kasong arson o sadyang pagsunog sa ari-arian ng Talalupa Holdings. Ano? Anong pinagsasabi niyo? Sigaw ni Nanay Ginhawa. Siya ang nagligtas kay Hiraya. May mga saksi kaming nakakita sa sasakyan niya bago magsimula ang sunog. Sabi ni Jagor, dahan-dahang lumalapit sa akin.
At nakita namin ang mga empty containers ng gasolina sa trunk ng sasakyan mo, Kalasag. Mukhang hindi mo matanggap na tinanggal ka ni Hiraya, kaya naghiganti ka. Inilabas ng pulis ang posas. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga pasong kamay. Tumingin ako kay Jagor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Wala kang takas, Balawis. Bulong ni Jagor sa aking tenga habang hinihila ako ng mga pulis palabas ng kama. Sa kabilang kwarto, nagsisimula palang magkamalay si Hirea. Hindi niya alam, ang taong nagbuwis ng buhay para sa kanya ay kinakaladkad na ngayon patungo sa madilim na piitan at siya ang gagamiting testigo laban sa akin. Hiraya, gising ka na. Salamat sa Diyos. Narinig ko ang boses ni Nanay Ginhawa pagdilat ng aking mga mata. Masakit ang aking baga sa tuwing humihinga ako at ang aking mga binti ay nakabalot sa benda. Pero hindi ang sarili ko ang una kong hinanap. Nasaan si Kal? Nay, nasaan si Kalasag? Napayuko si Nanay Ginhawa. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Kinuha siya ng mga pulis, anak. Binibintangan siya ni Jagor na siya raw ang nagsunog ng bodega. May mga nakita raw na ebidensya sa sasakyan niya. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Pilit kong ibinabangon ang aking sarili kahit kumikirot ang aking buong katawan. Iniligtas niya ako. Ginamit niya ang sarili niyang katawan para hindi ako madaganan ng kisame. Bakit niya gagawin yon kung siya ang may sala? Alam namin yon, Hiraya. Pumasok si Jagor sa kwarto. May hawak na basket ng prutas. Pero ang batas ay batas. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Baka naman kaya kanya iniligtas ay dahil nakonsensya siya sa huli. Tiningnan ko si Jagor. Sa likod ng kanyang mapagpanggap na pag-aalala, nakita ko ang isang bakas ng ngisi. Doon ko napatunayan, siya ang demonyong nasa likod nito. At ngayon, pati si Kalasag ay idinamay niya. Kailangang may gawin ako. Naalala ko ang sinabi ni Tatay Agos noong bata pa ako sa Baryo Payapa. Isang gabi bago niya kami iwan, may ibinulong siya sa akin habang itinuturo ang malaking puno ng nara sa likod ng aming maliit na kubo. Hiraya, kung darating ang araw na hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan, bumalik ka sa kung saan malalim ang iyong ugat. Doon ko itinago ang katotohanan na hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy. 2:00 ng madaling araw, habang mahimbing ang tulog ng mga nurse, dahan-dahan akong bumangon. Kahit paika-ika, lumabas ako ng ospital. Wala akong dalang kahit ano, kundi ang susi ng aking lumang sasakyan na iniwan ni Nanay Ginhawa sa tabi ng kama ko. Pinaharurot ko ang sasakyan patungo sa probinsya. Ang bawat tagtag ng sasakyan ay tila humahati sa aking likod. Pero hindi ako huminto. Kailangan kong iligtas si Kal. Siya ang kalasag ko. At ngayon, ako naman ang magiging espada niya. Pagdating ko sa Baryo Payapa, madilim pa ang paligid. Ang aming lumang kubo ay tila isang anino sa ilalim ng buwan. Tumakbo ako sa likod ng bahay, sa puno ng nara. Gamit ang isang lumang itak na nakita ko sa silong, sinimulan kong hukayin ang lupa sa ilalim ng malaking ugat. Pawis, dumi, at dugo mula sa aking mga sugat ay humalo sa lupa. Clink! Tumama ang itak sa isang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa bakal. Mabilis ko itong binuksan. Sa loob, may isang lumang recorder at isang ledger, ang orihinal na listahan ng mga transaksyon ni Jagor bago pa mamatay si tatay. At ang pinakamahalaga, isang liham mula kay Tatay Agos na nagpapaliwanag na alam niya ang balak ni Jagor na patayin siya. At ang pag-ampon niya kay Kalasag ay para magkaroon ako ng tagapagtanggol na hindi kayang bilhin ng pera. Nahanap ko na, tatay. Nahanap ko na. Bulong ko habang yakap ang kahon. Ngunit ang aking saya ay naputol nang marinig ko ang tunog ng gulong ng sasakyan sa labas. Isang nakakasilaw na headlight ang tumama sa aking mukha. Bumaba si Vestra mula sa isang marangyang kotse.
May hawak siyang baril at ang kanyang muka ay tila isang baliw na nawalan ng bait. "Ibigay mo sa akin yan, Hiraya," sabi ni Vestra. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. "Akala mo ba ay hindi namin alam ang tungkol sa kahon na yan? Matagal na yang hinahanap ni Papa." "Hinding-hindi, Vestra," sigaw ko. "Tapos na ang paghahari-harian niyo." Mabilis akong sumakay sa aking sasakyan at pinaharurot ito. Narinig ko ang isang putok ng baril. Tinamaan ang aking side mirror pero hindi ako huminto. Nagsimula ang isang habulan sa madilim at palikulikong daan ng probinsya. Ang sasakyan ni Vestra ay mabilis na humahabol. Pilit akong binabangga sa gilid para mahulog ako sa bangin. "Ibigay mo na yan," sigaw ni Vestra habang muling binabangga ang likuran ng sasakyan ko. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Ang sasakyan ko ay dahan-dahang gumewang patungo sa gilid ng Vasquez na bangin. Ang mga gulong ay duminig ng huling lagutok ng mga bato. Sumigaw ang mga gulong ng aking sasakyan habang pilit kong kinakabig ang manibela palayo sa gilid ng bangin. Isang dangkal na lang at tuluyan na akong lalamunin ng kadiliman sa ilalim. "Mamatay ka na, Hiraya," sigaw ni Vestra mula sa kabilang bintana. Ang kanyang mukha ay parang demonyong nasisiraan ng bait. Muling binangga ni Vestra ang gilid ng aking sasakyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Naalala ko ang bawat daan sa Baryo Payapa na tinahak ko gamit ang lumang jeep ni tatay. Alam ko ang bawat liko, ang bawat lubak. Bigla kong itinapak ang preno ng sagad. Dahil sa bilis ng takbo ni Vestra at sa biglaang paghinto ko, nawalan siya ng kontrol. Ang kanyang marangyang kotse ay humampas sa isang malaking puno sa gilid ng daan. Umusok ang kanyang hood at tumigil ang sasakyan. Hindi ko na hinintay na lumabas siya. Pinaharurot ko ang aking sasakyan pabalik ng Maynila. Hawak ko ang kahon. Hawak ko ang buhay ni Kalasag. Pagdating ko sa Talalupa Holdings, saktong 10:00 ng umaga. Ito ang oras ng huling botohan para sa pagkapangulo ng kumpanya. Puno ang lobby ng mga reporter at mga bodyguard ni Jagor. "Hindi po kayo pwedeng pumasok, Miss Maningning," harang ng mga gwardiya. "Umalis kayo sa daan ko." Sigaw ko. Ang boses ko ay hindi na ang boses ng mahinang babae mula sa probinsya. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Sa loob ng boardroom, nakita ko ang isang tagpong nagpakulo ng dugo ko. Si Jagor ay nakatayo sa kabisera. Nakangiti habang kinakamayan ang mga board members. At sa sulok, nakatayo si Kalasag. Nakaposas ang kanyang mga kamay, nakayuko, at binabantayan ng 2 pulis. Mukhang pilit siyang dinala rito para saksihan ang kanyang tuluyang pagbagsak. "Itigil ang botohan!" Sigaw ko habang sinisipa ang pinto ng boardroom. Lahat ay napatingin sa akin. Duguan ang aking noo. Punit-punit ang aking damit at puno ng putik ang aking mga paa. Para akong multong nagbalik mula sa hukay. "Hiraya, paanong..." Nanginginig ang boses ni Jagor. Ang kanyang baso ng champagne ay muntik ng mahulog. "Akala mo ba ay natapos mo na ako, Tito Hagor?" Lumakad ako palapit sa mesa at marahas na inilapag ang bakal na kahon. "Narito ang lahat. Ang mga dokumento ng pagnanakaw mo sa kumpanya sa loob ng 10 taon, ang mga transaksyon mo sa mga illegal na contractor, at ang pinakaimportante, binuksan ko ang recorder. Ang boses ni Jagor ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Siguraduhin mong masusunog ang buong bodega. Isisi niyo kay Kalasag. At si Hiraya, hayaan niyo siyang mamatay sa loob. Mas malinis ang trabaho kapag walang tagapagmana." Nabitiwan ni Jagor ang kanyang baso. Nabitak ito sa sahig, kasabay ng pagbitak ng kanyang kapangyarihan. Tumingin ako kay Kalasag. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata niya na dati ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay nagliliyab sa gulat at paghanga. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, sa gitna ng kanyang mga pasa. "Mga officer," sabi ko sa mga pulis na hawak si Kalasag, "palayain niyo ang taong yan at hulihin ang totoong kriminal na nasa harap niyo." Mabilis na kumilos ang mga pulis. Sa isang iglap,
Ang mga posas ay inilipat sa mga kamay ni Jagor. Hindi pa tayo tapos, Hiraya. Galing ni Jagor habang kinakaladkad siya palabas. Mamatay man ako, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na kahit anong pagmamahal mula sa pamilyang ito. Nang mailabas na si Jagor, binalot ng katahimikan ng silid. Ang mga board members na dati ay humahamak sa akin, ngayon ay hindi makatingin ng diretso. Lumapit ako kay Kalasag. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang mga kamay na may mga marka ng posas. Ligtas ka na, Kal. Patawad kung ngayon lang ako dumating. Dumating ka, Hiraya. Bulong niya. Ang boses niya ay basag. Iyan lang ang mahalaga. Pero bago pa kami tuluyang makahinga ng maluwag, biglang bumukas ang telebisyon sa boardroom. Isang balita ang lumabas. Isang malakas na pagsabog ang naganap sa sasakyan ni Vestra Sigua sa highway ng probinsya. Ayon sa mga otoridad, kritikal ang kondisyon ng biktima at may nakuha ring mga dokumento sa loob ng sasakyan na nag-uugnay sa kanya sa isa pang mas malaking krimen, ang pagkamatay ni Don Agos Dalangin. Nanlamig ako. Ang pagkamatay ni tatay? Akala ko ay sakit sa puso ang ikinamatay niya. Ano to, Kal? Tanong ko. Tumingin si Kalasag sa akin. May lungkot at seryosong mukha. May isang bagay pa na hindi mo alam, Hiraya. Isang bagay na itinakwil ko para protektahan ka. Pero mukhang kailangan mo nang malaman ang buong katotohanan. Kalasag, nandito kami ngayon sa loob ng dating opisina ni Don Agos. Ang silid na ito, na dati ay puno ng kapangyarihan at utos, ay tila naging isang kumpisalan. Hawak ko ang huling dokumentong nakuha mula sa sasakyan ni Vestra bago ito sumabog. Isang ulat mula sa isang pribadong doktor. Ano ang ibig sabihin nito, Kal? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng luha, pero naroon pa rin ang ningas ng determinasyon. Huminga ako ng malalim. Hindi inatake sa puso si Don Agos dahil sa katandaan, Hiraya. Unti-unti siyang nilalason ni Vestra at Jagor sa pamamagitan ng kanyang mga maintenance na gamot. Pinapalitan nila ang mga kapsula ng mga kemikal na dahan-dahang nagpapahina sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Kaya pala mabilis ang kanyang pagpanaw. Pero may mas masakit na katotohanan. Pagpapatuloy ko, hindi ko magawang tingnan siya ng diretso. Alam ni Don Agos na nilalason siya. Nalaman niya ito isang buwan bago siya tuluyang pumanaw. Pero sa halip na ipakulong sila, pinili niyang hayaan ang lahat. Ginamit niya ang sarili niyang pagpanaw para pilitin kang umuwi. Alam niyang kung hindi mangyayari iyon, hindi ka kailanman lalabas sa Baryo Payapa. Isinugal niya ang huling sandali niya para gawin kang biktima na walang pagpipilian kundi ang lumaban. Napaupo si Hiraya sa silya. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa bigat ng katotohanan. Ginamit ako ni tatay? Isinakripisyo niya ang sarili niya. Para lang sa kumpanyang ito? Hindi para sa kumpanya, Hiraya. Lumapit ako at lumuhod sa harap niya. Kinuha ko ang kanyang mga kamay. Para sa'yo. Alam niyang sa oras na wala na siya, lalamunin ka ni na Jagor. Gusto niyang bago siya mawala, matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Gusto niyang maging kasing tatag ka ng Nara. At alam mo ang lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pait. Huli na nang malaman ko ang plano niya. Pinilit niya akong mangako na hindi ko sasabihin sa'yo hanggat hindi mo napatutunayan ang sarili mo. Bahagi ako ng larong ito, Hiraya. At iyon ang hinding-hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Binitawan ko ang kanyang mga kamay at tumayo. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Ngayong tapos na ang gulo, ngayong nasa kanya na ang korona, wala na akong puwang sa mundong ito. Ngayong malinis na ang pangalan ni Don Agos at nasa kulungan na ang mga may sala. Tapos na ang tungkulin ko, sabi ko nang may mabigat na dibdib. Anong ibig mong sabihin? Magbibitiw na ako bilang legal counsel ng Talalupa at aalis na ako sa mansyon.
Bakit, Kal? Nagtagumpay tayo. Tayo ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Sigaw ni Hiraya. Tumayo siya at hinawakan ang braso ko. Tumingin ka sa akin, Hiraya. Hinarap ko siya. Ako ay isang balawis. Ang dugo ng taong sumira sa pamilya mo ay dumadaloy sa mga ugat ko. Sa tuwing titingnan mo ako, maaalala mo lang ang sakit, ang kasinungalingan, at ang malupit na plano ng tatay mo. Hindi mo kailangan ng isang paalala ng nakaraan. Kailangan mo ng bagong simula. Hindi totoo yan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin. Tinuruan kita para maging reyna, Hiraya. At ang isang reyna ay hindi nangangailangan ng sirang kalasag. Pilit kong ngumiti, kahit parang dinudurog ang puso ko. Kailangan kong mahanap ang sarili ko, palayo sa anino nina Don Agos at Bernardo. Kailangan kong matutong mabuhay na hindi bilang isang tool o sandata. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay tila paghila sa aking kaluluwa. Kalasag! Sigaw ni Hiraya mula sa likuran ko. Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag mong iisipin na pinalaya mo ako. Mas kinukulong mo ako sa lungkot. Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Natatakot akong kapag nakita ko ang kanyang mga mata, baka hindi ko na magawang umalis. Paalam, Hiraya. Bulong ko. Lumabas ako ng gusali. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang iyak ni Hiraya mula sa itaas ng gusali. Ang imperyo ay sa kanya na, ang katarungan ay nakamit na, pero sa gitna ng tagumpay, pareho kaming naiwang sugatan. Sumakay ako sa isang bus patungo sa malayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko ang isang bagay, ang sugat na ito ay nangangailangan ng panahon para maghilom. 2 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking opisina sa pinakatuktok ng Talalupa Holdings. Hindi na ako ang batang babaeng nakadaster at may putik sa paa. Ang suot ko ngayon ay isang eleganteng barong-style suit, simbolo ng aking pagpapahalaga sa aking pinagmulan at sa aking posisyon. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi lang naging mas malago ang kumpanya, naging sentro rin ito ng mga programang tumutulong sa mga magsasaka sa buong bansa. Ang Talalupa ay hindi na lang tungkol sa pera, ito ay tungkol na sa pag-asa. Ma'am Hiraya, narito na po ang mga papeles para sa bagong scholarship fund sa Barrio Payapa, sabi ng aking sekretarya. Ngumiti ako at pinirmahan ang mga ito. Salamat. Pakihanda na rin ang sasakyan. Uuwi ako sa probinsya ngayong hapon. Mag-isa po kayo, ma'am? Hindi niyo po ba isasama ang mga security? Hindi na. Sagot ko habang nakatanaw sa malayo. Sa lugar na pupuntahan ko, hindi kailangan ng proteksyon. Pagdating ko sa Barrio Payapa, tila huminto ang oras. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang huni ng mga kuliglig, at ang preskong hangin. Ito ang tunay na karangyaan. Dumiretso ako sa aming lumang kubo. Maayos na ito ngayon, hindi na sira-sira. Pero pinanatili ko ang pagiging simple nito. Nang maglakad ako patungo sa likod ng bahay, sa hardin ng mga rosas na dati ay sinagasaan ng isang itim na SUV. Natigilan ako. Ang mga rosas ay muling namumulaklak. At sa gitna ng mga ito, may isang lalaking nakatalikod. May hawak na pandilig at seryosong kinakausap ang mga halaman. Sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong magmadali sa paglaki. Hintayin niyo siyang dumating. Mahina niyang bulong sa mga bulaklak. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko bago ito muling bumitaw ng mas mabilis. Mukhang mas magaling ka ng mag-alaga kaysa sa akin, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa halo-halong saya at pananabik. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Si Kalasag. Wala na siyang suot na mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang kanyang mga braso ay sunog sa araw. At ang kanyang mga mata ay wala na ang lamig na dati, ay nakabalot dito. Mas mukha siyang payapa. Mas mukha siyang
tao. Hiraya, banggit niya sa pangalan ko, tila ba isa itong panalangin na matagal niyang hindi nabigkas. Lumapit ako sa kanya, hindi alintana ang putik na dumidikit sa aking mamahaling sapatos. Sabi mo kailangan mong hanapin ang sarili mo. Nahanap mo ba rito sa hardin ko? Ngumiti siya. Ang ngiting dati ay bihira kong makita, pero ngayon ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Nahanap ko na ang sarili ko noon pa, Hiraya. Natakot lang ako na baka ang sarili na yon ay maging pabigat sa'yo. Pero sa loob ng 2 taon, na pananatili ko rito sa probinsya, sa pagtulong sa mga tao at pag-aalaga sa lupang ito, naintindihan ko na. Ang alin? Tanong ko habang nasa harap na niya ako, na ang isang kalasag ay walang silbi kung wala siyang pinoprotektahan. At ang puso ko, kailanman ay hindi naging malaya dahil nakatanim na ito rito, kasama mo. Kinuha niya ang aking kamay. Ramdam ko ang kalyo sa kanyang palad. Ang mga kalyong katulad ng sa akin. Simbolo ng tunay na paggawa at pagmamahal. Hindi ko kailangan ng tagapangalaga ng kumpanya, Cal. Sabi ko habang pumapatak ang luha ng kaligayahan. Hindi ko kailangan ng isang bodyguard o isang abogado. Ang kailangan ko ay ang lalaking kasama kong manonood ng paglubog ng araw rito sa Baryo Payapa. Ang lalaking magiging katuwang ko sa pagbuo ng mga pangarap na hindi nasusukat ng shares o dividends. Handa ka na bang tanggapin ang isang balawis sa buhay mo? Tanong niya. May bakas pa rin ang pag-aalinlangan. Hindi kita tinatanggap bilang balawis o bilang magtanggol. Sagot ko ng may paninindigan. Tinatanggap kita bilang Cal, ang lalaking nagligtas sa akin sa gitna ng apoy, at ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay nasa loob ng ating mga puso. Dahan-dahang iniyuko ni Cal ang kanyang ulo at hinalikan ang aking noo, bago ang kanyang mga labi ay dumampi sa akin. Sa gitna ng hardin ng mga rosas, sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, natagpuan namin ang katarungang matagal naming hinanap. Ang katarungan ng pag-ibig na marunong magpatawad at maghintay. Ang pamana ni Tatay Agos ay hindi ang Talalupa Holdings. Ang tunay na pamana ay ang pagkakataong ito, ang pagiging malaya, ang pagiging matapang, at ang pagkakaroon ng isang taong handang maging kalasag mo, habang ikaw naman ang nagiging liwanag niya. Dito, sa Baryo Payapa, sa wakas ay nahanap ko na ang aking tahanan. Ang kwento ni Hiraya at Kalasag ay nagpapaalala sa atin na ang ating nakaraan, gaano man ito kadilim o kapait, ay hindi dapat magdikta sa ating kinabukasan. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman na kanyang minana, kundi sa tapang niyang harapin ang mga traidor at sa kakayahan niyang magpatawad nang hindi nawawala ang kanyang dangal. Sa huli, ang pag-ibig na tunay ay hindi yung walang pagsubok, kundi yung pag-ibig na handang masugatan, handang magsakripisyo, at handang maghintay hanggang sa muling mamukadkad ang mga rosas ng pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Hiraya at Kalasag. Sana ay nagustuhan ninyo ang bawat twist at bawat emosyong ibinahagi namin sa seryeng ito. Kayo po, anong bahagi ng kwento ang pinakanantig sa inyong mga puso? I-comment nyo po sa ibaba. Pati na rin kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkikita? O isang kwento ng wagas na paghihiganti? Gusto naming marinig ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.